Lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Umulan ba? Umulan? Umulan na naman? Dami ng bosong-boso eh. Tatago na nga ako, sinisisi na naman ako. Oo. Pasisikatin natin yung hashtag na hashtag Oh. hindi uulan, sabi ni Daryl. Patay tayo dyan. Oras mo natin sa buong Pilipinas, 7 minuto na. Makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito naman ang headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ilang lugar sa Metro Manila binaha, mga residente lumigas. Ronda Pilipinas. 4 patay sa pag-atake ng Houthi sa isang commercial vessel sa Red Sea. Ulat na may nawawalang tripulanteng Pilipino, biniberipika pa. Ronda Pilipinas. Hirit na open baikan sa Kongreso, suportado ng Kamara? Question mark? Suportado ng Kamara? Ronda Pilipinas. US President Donald Trump planong magpatupad ng 50% taripa sa mga imported na copper. Ronda Pilipinas. Mga pambansang atleta at coach tatanggap ng 5,000 pesos dagdag sa allowance ayon sa PSC chief. Ronda Pilipinas. Ayan na, naantala ba ang car wash day ninyo kahapon? Aba, maraming na car wash kahapon, ha? Oo, naantala ba ang car wash day ninyo kahapon at gusto ninyong alamin kung pwedeng ituloy ngayon? Alamin sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Sharon Cuneta, pinatawad na si Christopher Min, cyber libel case iniurong na. Ronda Pilipinas. Patagong pag-record ng usapan at walang pahintulot ng kausap mo. Alamin ang kaparusahan ng nag-record na yan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na may mga taong ginagamit ang over-apologizing para hindi mapanagot sa tunay nilang kasalanan? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. Not for hire sign. Requirement ba sa mga private vehicles? Alamin natin kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. Alam mo yung namili ng kanta, Gurang. Patay! The window at the darkness, boredom overtook her. And
He began to speak. He said, son, I made Sorry. Let's talk about gambling. Yan. It talks about gambling, di ba? Oo, tama. Oh, yan. Naririnig ko yan nung yung tatay ko nagpapatugtog ng Kenny Rogers. Sikat na sikat si Kenny Rogers dati. Kumakanta yan. Ngayon, tindahan na lang ng manok yan. Masarap ang mac and cheese doon. Kala mo, Tindahan na lang. Yung iniikot-ikot na manok, Oo. doon nabibili yan. Masarap ang muffin dyan. Sa kabila mo ng sangkatutak na nagsasabi na iban na. Iban na talaga. Iban na ang lahat ng gambling sites. Mapaligal at illegal. Bagay, yung illegal dapat iba naman talaga. dapat yun. So, kasi kahapon na-interview natin si di ba? Na-interview natin si Chairman Altenco. Agcor. Oo, ngayon, ang sabi niya, regulasyon. Tama. Ito, merong isang lumalabas na pag-aaral. Ito po'y base sa panayam, sa atin yun, di ba? Panayam kay Senator Win. Okay. Hindi Kuya Will, Win. Hindi nanalo yun. Yun na nga, sasabihin ko sana kasi yun yung sasabihin ng mga nag-gambling eh. Si Kuya Win Gatchalian. Yan. Merong mga bansa sa buong mundo, merong mga bansa na ipinagbawal ang gambling. Total ban. Okay, tama. Total ban. Lahat. So, they don't care na about the taxes, yung sinasabi ni Chairman Altenco kahapon, yung licensing, umaabot lang, licensing pa lang to, Oo. 50 billion pesos, Ay. Alam nyo, meron mga bansa na binan ang mga online gaming na ito, /gambling, Oo. Ang nangyari hinanap ng mga kababayan nila o yung mga national doon o mga locals doon sa illegal. Yan ang sinasabi. So hinanap nila binan pero nagpunta sila sa illegal. Ngayon, ang nangyari, imbes daw na makakuha ng tax, Okay. wala na ngayon. Wala. Dahil binan. Ito hindi ko namin sinasabi ni Daryl na talagang yun na dapat ang gawin. Pero ang gusto ko lang mangyari dito, baka pwede natin pag-aralan. Tama. 'Di ba? Baka pwede natin pag-aralan at lahat ng anggulo ay marinig. Sa bagay, meron namang move sa Jelly sa Congress tungkol dito sa banning ng online gaming. Sa Senate kasi, nag-file na po itong si Senator Mig Zubiri. Tama. Diba? Total ban of gambling. Yes. Ngayon, yan naman ay dadaan naman yan sa mga hearing-hearing, di ba? May ipagtatanggol niya yan sa plenary. Mga quadcom. Oo, baka merong lumabas at tumayong senador, baka pwede nating pag-usapan ito, yung mga ang pag-aaral na ito galing sa ibang bansa, di ba? Baka lang pwedeng pag-usapan at pwedeng i-check. Kasi baka ang mangyari, itong mga kababayan natin na gigil sa online gaming, Tama. baka pumunta doon sa illegal. Yun ang nga ang punto doon pag Diba? tinanggal mo yun ng tuluyan. Oo, kasi pwede na yan. Kung yung illegal site, not necessarily dito sa Pilipinas yan, Hindi ba? Yeah, hindi na dito. Tama. Di ba? Yung mga opisina ng yung streaming site, mga Netflix, di ba? Star Movies, merong HBO, Ayan. di ba? Prime. Yes, Disney. Yung mga opisina niyan, yung iba dito wala sa Pilipinas, pero nakakapagbayad ka. Tama. Ganun din sa gambling. Oo, kasi Pwede rin. Isang solusyon lang yan. Alam ng mga IT expert to, VPN. Oh, yeah. Virtual Private Network. Ayan. Para makakonect ka sa site sa ibang bansa. Ayan. Diba? Yeah. So, baka pwede lang pag-usapan. At Yes. i-check kasi baka mamaya nagpadalos-dalos tayo. Nagpadalos na. Kung lagyan ng regulation, okay lang yan. I-regulate, Oo. okay lang yan. Dadagdagan nyo ng mga safety chuvachienes eklavu. Eme. Okay lang yan. Walang problema yan. Pero dapat pag-usapan na mabuti at pag-aralang mabuti. Yun ang importante doon. Kasi Baka lang. Kawawa dyan minsan nga yung mga minor de edad dahil nga online lahat accessible kahit sa mga minors accessible yan. Itatandaan mo yung yung wedding. O, di ba? Bawal ang wedding noon, di ba? Yes. Bawal lang. Sabagay, bawal pa naman Bawal ngayon. naman, Pero ang ginawa ng ang sabi ng before PCSO, hinanap
Hinanap, bawal, pero hinanap at nagtatataya. Kaya nga may lumabas na, ano yung dalawang number sa PCSO? Yun yung katapat ng waiting. Yung easy to. Easy to, di ba? Yun yung katapat ng waiting. Pero ito, pinakikinabangan ng Pilipinas dahil napupunta sa PCSO. Charity. Alam naman natin, pagka PCSO, nandyan si Charity. May kawang gawa. Di ba? Kilala ba niyo si Charity? Pinsan ni Hope yan. Tama. At Minsan saka ni Faith. si Charity minsan nagbibigay ng timba. Charity ba? Sa inyo eh. Tawag dito, GM ha? Nabanggit ka namin yung Charity ba? Pati sa binabanggit kita, GM ha? Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIZ News Nationwide. Live na rin po tayo sa DWIZ News FM Regional Stations and, of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw, Pilipinas! Ako si Dennis Antenor Jr. Dennis Antenor Jr. Yun na yun, ano? Junior! Ronda Pilipinas. Isa ba kayo sa nabaha? Nakaranas ng baha ang ilang bahagi ng Metro Manila kagabi dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan, bunsod ng southwest monsoon o hanging habagat. Kabilang sa mga binaha ang ilang bahagi ng South Luzon Expressway, partikular daan mula sa Sukat hanggang Alabang sa Muntinlupa. Alam nyo, mayroong mga kalye na inabot ng hating gabi ha. Tapos kami, wala kaming kuryente. Naubos nga yung aming power station. Sila Ian, Las Piñas si Ian, Articona. Oo. O Las Piñas halos magtatalampakan ng araw ang baha sa kanila hanggang kanina ata. Sa loob ng bahay? Hindi ko lang alam sa loob sa bahay, baka sa labas, baka sa kalye mismo nila. So may baha pa rin. Samantala, nakaranas din ng pagbaha. Naku, ito lalo na ito. Bahagi ng Alabang Zapote Road dyan po sa may Las Piñas. At meron pang bahagi ng nasabing daan kung saan umapaw na sa tulay ang tubig mula sa isang ilog. Ronda Pilipinas. Mahigit 200 residente o nasa 50 pamilya sa Barangay Pamplona 3, Las Piñas na naman ito pareha, Las Piñas City ang lumikas dahil sa pagbahang dulot ng malakas na pag-ulan simula kagabi. Kasalukuyang nasa temporary shelter sa Verdant Covered Court na nagsisilbing evacuation site ang mga apektadong pamilya. Ayon kay Charlie Miranda, Operations Supervisor ng Barangay Risk Reduction and Management Office, Pamplona 3. Maring abutin pa ng ilang araw bago tuluyang humupa ang baha sa mga apektadong lugar. May mga malapit niyang estero sa kanilang mga barangay dahilan upang bumaha. Nag-overflow Sa kabila nito, wala namang nasugatan o nawawalang individual habang namamahagi ng pagkain at gamot ang barangay sa mga apektadong residente. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Kaya tigilan nyo na yung paggawa ng mga basketball na yan. Gumawa na kayo ng mga evacuation center. Mas makikinabangan ng mga kababayan natin dahil bahagi na ho ng buhay natin itong baha talaga. Wala na tayong magagawa. Okay, tanggap po tayo ng isang report. Paano ka lang magbabago sa sistema ng national budget? Inihain sa Kamara. Ito ba yung naka-live, Jelly? Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Isinusulong sa Kamara ni House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang panukalang naglalayong baguhin ang sistema ng pambansang budget upang hindi masayang at matiyak na ang pondo ng bayan ay nagbubunga ng konkretong resulta. Sa ilalim ng House Bill No. 11 o ang Budget Modernization Act na inihain ni Romualdez na nagbumungkahi ng paglipat ng gobyerno sa cash-based budgeting system. Ito anya ang tutukoy sa taunang paglalaan ng pondo na nililimitahan ang pagkuha ng obligasyon sa pagbabayad sa mga kalakal at serbisyo na naihatid, nasuri at tinanggap sa loob ng kasalukuyang fiscal year. Lain ng panukala na pabilisin ang paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan, alisin ang pag-aaksaya ng pondo at gawing mas madali ang pagbabantay at pagsusuri sa lahat ng transaksyon ng gobyerno. Ayon kay Romualdez, mahalaga ang bawat sentimo sa national budget na pera ng taong bayan kaya marapat lang na magamit ito ng mabilis, tapat at may malinaw na resulta para sa mga Pilipinong nangangailangan. Nauna nang sinuportahan ng lider ng Kamara ang panukalang gawing bukas sa publiko ang bicameral deliberations ng pambansang pondo. Target din ang panukala na tugunan ang matagal ng problema sa pampublikong pananalapi kung saan ay nauobliga ang pondo pero hindi naman anya nagagamit at nagiging dahilan ng pagkaantala ng mga infrastruktura, paghinto ng mga programa at hindi na ipapamahaging tulong.
Dahil dito ay mapipilitang magplano ng mas mahusay ang mga ahensya ng gobyerno, maghatid ng mas mabilis at may malinaw na resulta. Bukod pa dito ay tutugunan rin ng House Bill number 11 ang issue sa park funds at sa off-budget items sa pamamagitan ng mas mataas na antas ng transparency at mas mahigpit na definisyon para sa mga appropriations. Ipagbabawal naman ng panukala ang paggamit ng lump sum o special purpose funds na walang malinaw na deliverables at time frames. Para naman matiyak ang real-time oversight, inatasan ang mga ahensya na gumamit ng Digital Public Financial Management System na tutukoy sa bawat pisong ginagastos. Makatutulong anya ito upang mapigilan ang korupsyon, ma-institutionalize ang pananagutan sa pambansang budget at manumbalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Gusto ko yon yung next level of transparency. Wow. Oh. Mga politiko, mga opisyal ng gobyerno, handa na ba kayo dyan? Ha? Next level. Kaya nyo bang tanggapin yan? Next level of transparency. Talagang makikita namin lahat, ha? Promise, ha? Wala, nakita. Patay, nakita. Diba? Siyempre, makikita natin yan, lalo na pag naka-live stream. Oo naman, Diba? yun ang hinanga. Di ba, ang Congress nga may sarili silang TV channel. Kung saan Oo, tama. di ba? Tama, Congress tama. TV. Tama, Meron tama, yun, tama, yung tama. nakahadak ako sa PTV4. Oo, tama. Akala nyo, Oo, ang daming mga pwedeng platform na pwede kayong mag-live. Yes, Ha? oo. Paano yan? Paano yan? Paano yan? Okay, weather report na tayo. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Ay, mamaya pag-uusapan natin yung yung panukalang batas po nitong si Senator Panfilo Lacson. Si Ping Lacson ba, Junior? Hindi. Hindi, no? Nope. Siya Siya lang. Senator Panfilo Lacson tungkol dun sa hindi pagbibigay ng access dito sa minor sa social media. Oo. Mamaya makakausap natin isang psychology Ayun. at isa siyang psychologist. Oh, yeah. Talagan. Pag-usapan natin yan, lalo na kayo mga magulang, dapat makinig kayo mamaya kung ano magiging epekto pagka pinagbawal natin itong mga batang ito sa social media, ha? Okay, narito na para hindi kayo nabibitin at atin ang alamin. Mula kay Daryl Justin. Yung sinasabi mo, Junior, yung anak, yung dating asawa ni Jody Santa Maria. Ayun ang Junior. Si Pampi. Si Pampi. Pampi Oo, Lacson. yun. Pampi Lacson. Hiwalay na yan, di ba? Hiwalay na. Dahil lang alam ko, sinisikreto yung paghihiwalay na yan. Ang bumuko dyan, si Ping Lacson. Si Father. Sa press con. Father. Natago yung paghihiwalay. Tapos nag-press con. Totoo ba na hiwalay na sila Jody at saka si Pampi? Oo, no. Matagal na. Bookingan pa more. Hindi, syempre, alam mo naman si Senator Lacson, hindi naman nagsisinungaling yan. Tama, di ba? tama. Matagal, yung nung estado ng relationship na, ay, hindi, hiwalay na. Ang bilis sa sagot, no? Na-confirm. Di ba? Kay Jody, Na-confirm. no? At yan aking balita showbiz. Ay, hindi pala si Anton. Sorry. Hindi pala, Okay, weather. Okay, game. Uy, yung LPA na binabantayan po kahapon ay isang shallow LPA o medyo mababaw na uri na lang na LPA ito. At mataas na po ang chance na ito ay malusa within the next 6 to 12 hours. Huling namataan ito sa layong 1,705 kilometers silangan na extreme northern Luzon. Habang si Tropical Storm Danas, yung dati pong si Bagyong Bising, ay nasa may kalupaan na po ito ng China pero medyo may kalapitan ng bahagya lamang po sa ating bansa. 745 kilometers north-northwest ng Itbay at Batanes. Take note po nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. May konting epekto ba ito pero ang southwest monsoon o yung hanging habagat po ang magdadala ng mga pag-ulan, mga may hinang pagkulog, pagkidlat. Ayan na ang mga mangkukulam. Yan ang mararanasan po ng ating mga kababayan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kasama na po diyan ang Metro Manila. Brown out sa amin kagabi. Ay, nag-brown out? What happened, Vela?
Oo, nag-brownout tapos nagkaroon ng kuryente. Alas 12 ng hating gabi. Alam mo naman ng lolo mo, 7:30 na antok, di ba? Alas 8, borlogs na to eh. Oo. Kaya alam mo, ang laki pakinabang ng mga power station. Yung mga parang malaking power bank. Para mga UPS. Oo, parang mga UPS. Na ang laki ng pakinabang. Mga di Kumbaga- nilalaman tawag sa UPS, uninterrupted power system o supply. Ano yan? Tawag dito, diyan ko sinaksak yung electric fan. Para gumana pa rin. Parang gano'n ba katagal? 30 minutes to an hour? Mga Parang ganun, more no? than 1 hour. At din. least. More than Malaki 1 yung hour. capacity ng iyong power station. Kaya nga nung naubusan yung sa akin, hinaram ko yung sa kaibigan namin. Akala ko, sa kaibigan mo. Okay naman. Pinahiram naman. Tapos sabi ko, total may kuryente ka, i-charge mo na rin yan. Exactly. Para okay na. Akala ko nga sasapat yung hangin na dala ng kapitbahay nyo eh. Ay, hindi kaya, malayo eh. Sa Pangasinan po, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Batanes at Mabuyan Islands, occasional rains. Kadalasan po puro mga pag-ulan dahil sa hanging habagat. Ako na nagsasabi, uulan ha. Mamaya, wala na namang ulan daw sasabihin ko. Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Negros Island, Zamboanga Peninsula, Mainland Cagayan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Antique, Aklan, the rest of Ilocos Region at ng Central Luzon at Mimaropa, cloudy skies with scattered rains at thunderstorms dulot po ng habagat. Sa ating thunderstorm advisory na inilabas ng Pag-asa kaninang alas 9 ng morning, asahan po ang katamtaman hanggang sa mabibigat na mga pag-ulan, mga pagkulog, pagkidlat. Nagugulat naman ako. Pambirang buhay ito. Nilalakasan ko na para hindi ka na magulat eh. Bulacan at Metro Manila kasama ang Cavite at Batangas for the next 2 hours. Yan. Ayan na, moderate to heavy rains po ang dapat ninyong asahan. Ngayon naman, sa ating 3-day weather, punta tayo sa Visayas. Visayas, ayan o, Iloilo City. Yung Iloilo City natin, June 10 hanggang June 12, puro mga pag-ulan over the next 3 days, 25 to 31 degrees. Uulanin sila Richard Bertuso sa Iloilo. Hindi, kasi doon siya eh, kay talaga. Tacloban City, puro bukas malakas na kulog at kidlat. 25 to... Kala ko, Para kay Richard Bertus. Pero hindi yun. Tacloban na hindi para Richard. Wag. Tacloban, 25 to 33 degrees Celsius. Hindi kay Richard yun. Sa Tacloban may mga thunderstorms po. At sa Kalibo, partly cloudy skies ng Thursday, mga pag-ulan lamang ng Friday at Saturday. 25 hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura. Kuya Richard, wala kami sinasabi ha. Dinidedicate lang. Dinidedicate. Kuya, maulan sa inyo kuya ha. Baka kailangan mo na update ha. Uulan hanggang Sabado kuya ha. Maayong buntag. Payong ka. Ha? Payong. Payong ka kuya ha. Huwag mo kalimutan sombrero ha. Dahil Hindi, kasi baka maulanan. Maulanan ko talaga. Eto na, sunrise sunset na tayo. Sumikat po ang araw. Yeah. namamaos na po yung manok. Kakatilaok, namamaos na po. Araw-araw ginagamit yung manok. Gusto mo bang hindi mamaos yan? Padala natin sa Iloilo. 5:33 ng umaga yan. Sunrise at eto na, lulubog ang araw. Si Daffy Duck nandito pala. Parang natatapakan lang yun. No? 6:30 ng gabi po lulubog ang araw. Yan muna ang aking latest weather report. Whether you like it or not, mag-ingat po tayong lahat sa mga pag-ulan, lalo na dyan sa probinsya ng Iloilo. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Ito nga tayo, Daryl, sa Iloilo. Paminsan-minsan dalaw tayo sa Iloilo. Dalawin natin si paring Richard. Yung pinsan ni Raymond. Okay, teka muna. Magre-remind muna tayo. Reminder lang po sa ating mga kababayan, huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam ng sakit dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo. Lahat tayo ay miyembro at sigurado sa benepisyo. Punta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package. At para sa karagdagang impormasyon, bumisita lang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas, meron nagpapabati dito.
Nagpapabate si happy birthday daw kay CJ, yung batang CJ, yung anak ni Onin, yung ating head ng mga editor. CJ, apelido Reyes. Ha? Sabi ko kay Onin, hindi pwedeng bumati dito kasi newscast to eh. 'Di ba? Oo, hindi pwedeng bumati ng happy birthday kay CJ, yung bata. Ha? Happy birthday. Sabi ko hindi pwede. Mamaya na kasi newscast to eh. 'Di ba? Hindi tayo pwedeng bumati ng happy birthday kay CJ. Ba? Oo, hindi pwede. Tsaka na. Pagka meron na tayong batian portion, ha? Ha? Tsaka na natin babatiin, ha? Pero birthday niya ngayon, ha? Birthday ni CJ. Oo. Hindi pwedeng tanggap po tayo ng isang report. PCSO nag-donate ng patient transport vehicle sa Las Piñas at nag-abot ng mobility aid sa mga residente ng Cuenca, Batangas. Alamin natin ang report mula kay Angelo Bainyo. Nag-donate ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng isang patient transport vehicle sa lungsod ng Las Piñas noong June 27, 2025 sa isang seremonyang ginanap sa munisipyo. Pinangunahan ni na First Lady Lisa Araneta Marcos at PCSO General Manager Melque Hadis Robles ang turnover at tinanggap ito ng may pasasalamat ni Mayor Imelda Aguilar. Ang donasyong ito ay bahagi ng Medical Transport Vehicle Donation Program ng PCSO na layuning mapabuti ang access sa serbisyong medikal sa buong bansa. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umabot na sa 680 PTV units ang naipamahagi para sa kapakanan ng kalusugan ng mga Pilipino. Samantala, nagpaabot ng mobility at assistive aids ang PCSO sa mga residente ng Cuenca, Batangas noong June 30, 2025. Yan ay bilang bahagi ng kanilang Corporate Social Responsibility o CSR program. Kabilang sa mga donasyong ibinigay ay mga wheelchair, walker, tungkod, saklay at nebulizer para sa mga may pangangailangang medikal at may kapansanan. Pinangunahan ni PCSO Assistant General Manager Arnel Casas ang turnover ceremony na ginanap sa Conservatory Building sa Mandaluyong City. Tinanggap naman ni Angelo Vicencio, kinatawan ni Mayor Alexander Magpantay ang donasyon at nagpaabot ng pasasalamat para sa suporta ng PCSO. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng pagtulong ng PCSO sa layunin ng pamahalaan tungo sa isang mas inklusibo at mahabaging bagong Pilipinas. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At alam nyo ba na kapas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawagawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan na kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at tulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balit impormasyon sa Ronda Pilipinas. Kanina, pinag-usapan po natin yung pagbabawal. Ito panukalang batas po lang ito ni Senator Panfilo Lacson. Ito yung pagbabawal po ito ng accessibility ng 18 years old pababa. So parang minor. Ano kaya magiging epekto nito sa mga kabataan ngayon? Ha? Okay, nasa linya po natin ang isang psychologist. Ano natin ito? Suke. Si Dr. Camille Garcia. Doc, magandang araw po. Hi, magandang umaga. Nadidinig ako. Sorry, hindi ko alam. Yes, kasi opo. dentist ko nadidinig. Okay. Aba, narinig po namin kayo. Malinaw na malinaw. Doc, okay. Unahin na muna natin ito. Itong pagbabawal sa mga kabataan sa social media, ito po ba ay isang pag-amin na hindi tayo nakasabay sa panahon ngayon, lalong-lalo na sa technology, kaya natin ipinagbabawal? Ano po ang comment nyo dito? Siguro kasi nagkaroon lang ng pagkakataon na hindi natin alam yung limitations and boundaries involved sa paggamit ng SOCMED. Kasi kung ito na-clarify ng maigi, kung nagkaroon ng tamang mga restrictions, definitely hindi magkakaroon ng problema in terms of access sa mga 18 and below. Kasi, syempre, kagaya ngayon, dati hindi naman na-promote ang gambling. Pero kasi sa SOCMED, nakikita mo ang gambling and even sa pagpapalabas sa TV. So, kung yun, isang bahagi yun na talagang pwede maging accessible din among minors.
So malaking factor na hindi nalilimit siya at hindi alam kung paano yung pamamaraan na para i-limit yung hindi magkaroon ng accessibility ang mga minors. I really don't know kung sasabihin mo tatanggalin yung accessibility ng mga minors, mas marami siguro magiging hackers ng Oo mga nga. bata. Oo nga. Mas magiging curious sila na, ay, bakit nagkaganito? So, definitely din, mas marami magiging, sabihin na natin, hindi magiging maganda yung epekto dahil kasi, unang-una, sinanay natin yung mga bata during the time ng COVID na magkaroon ng online classes. So, definitely, in-encourage natin gumamit ng mga SOCMED ang mga bata. In-encourage natin na magkaroon ng group chat. So, paano ngayon nasasabihin mo, hindi na pwede? Yun yung punto doon. Malaking factor yung kung paano ititigil yon. At the same time, syempre, may mga pagkakataon na talagang gagamit ng mga group chat or messenger or yung mga ibang platforms para magkaroon ng messages coming from the teacher, from the parents, or even from the students. Diba? Oo. Okay, Doc, kasi ang paniniwala ko, kaya tumataas yung kamalayan ng mga kabataang ito at alam nila kung ano nangyayari sa bansa, nangyayari sa ibang bansa, at ano yung mga makabagong teknolohiya ngayon, ano ang AI, ano ang mga bagay na dapat nilang ipaglaban, ano yung mga inaakala nilang mali at nako-confirm sa social media. Ito ba ay parang i-restrict na natin sila sa kamalayan na yun na dapat mag-grow? Hindi siguro pwede na sabihin mo i-restrict natin. Yeah. Siguro Yeah. bilang magulang, mas matututo ako na i-monitor ko kung ano yung kaalaman na pwedeng makuha ng mga anak ko. For reasons na unang-una, yung AI na yan, malaking factor yan. Kasi you can get a lot of information. Paggamit ng different social media platforms or even any platforms for that matter, merong knowledge na makukuha at hindi natin mapipigilan yun. Kasi unang-una, kung sasabihin mo accessibility, nung panahon ko, encyclopedia. Oo. Pero bago ako makabili ng encyclopedia, actually hindi kami nakabili ng encyclopedia dahil mahal yan. Sa library lang ako. So nakita mo yung possibility na siguro kung bibili ng encyclopedia, walang makaka-afford. Unlike siguro pag ngayon dahil kasi digital and at the same time meron kang cellphone, ma-access kang ganon, meron kang information na makukuha. However, kailangan din bigyan din natin ng tamang pamamaraan in terms of kailan natin masasabi na hindi pa pwedeng masyado ang gamit dyan. Dahil kasi alam mo kailangan ginagamit lang yan para makakuha ng information at hindi para gumawa ng essay or ng mga project at research at kokopyahin nyo lang yung nandyan. Ang hirap dahil baka sabihin ng teacher, parang pare-parehas yata ang start ng paragraph nyo. Tapos makikita mo, baka mailalagay pa na please feel free to modify yung nakaragin na essay. Di ba yung mga gano'n na hindi na nagbabasa, hindi na nabibigyan ng tamang pamamaraan na pag-aaral kasi parang naging totally dependent sila doon. So siguro yung malaking factor na kailangan may monitoring pa rin at saka talagang the key here is talagang to communicate with your children kung ano yung tamang perspective ng paggamit nito. Hindi ba mas tama na mag-introduce tayo ng mga programa o mga kaalaman kung paano pa makakatulong sa kanila ang social media in a positive way compared sa i-restrict natin ang mga kabataan ngayon, Doc? I totally agree na mas maging ganun ang dapat for reasons na kasi kung sasabihin mong negative, tapos halimbawa, alam mo mga bata ngayon well-traveled yan. Hindi lang yan naman dito within the Philippines ang ang alam nilang lugar, nakakapunta na sila sa iba't ibang bansa at an early age. Tapos pagdating sa ibang bansa, makikita nila na Mami, ba't may ganito? Bakit tayo wala? So talagang gagawa ng paraan niya na makikita nila na parang nadidelay na lalo yung pamamaraan ng pagkuha ng information. And besides, alam mo, among the Gen Z, sabi nga natin na even though na kuminsan sobra ang paggamit nila nito, somehow, merong mga pagkakataon na
mas aware na sila about mental health, Tama. unlike before. Tama. Mas magkaroon sila ng pamamaraan na nagiging creative, mas nagiging resourceful kasi nakikita nila na may mga suggestions of which they can get the link, and at the same time magkakaroon sila ng mga idea to become more innovative and more creative, lalo na pagdating sa mga different subjects na kinakailangan sa school. Alam mo, tama yan, Doc. Kasi ang nangyayari, yung mga kabataan ngayon ang nagtuturo sa kanilang mga magulang kung ano ang dapat gawin online. For example, yung isang kwento na pinagkwentuhan namin nung last week at pinag-uusapan kami isang kampanya. Yung pagbabayad ay ang ginawa ng magulang o yung nanay, pumila. No? Pumila siya at laging nagbabayad siya sa billing ng kuryente niya. Pila siya ng pila. Sa dami-dami ng oras na ginugugol niya sa pila, yung pala, yung anak niya, alam na mami, kung ako magbabayad, hindi na ako pipila dyan. Meron na akong way para mas mabilis. Ayoko nang pumila na katulad ng ginagawa mo. At saka dapat matutunan mo ito. Kumbaga, yung alam nila ay naitatransfer din sa atin at nakakatulong din sa mga magulang, Dok eh. Totoo yun. Dahil kasi yung anak ko nagturo sa akin ng paggamit ng ego. Yun. Dahil, parang sinabi nga niya, bakit kailangan pumunta sa bangko? Pwede ka magbayad din sa mga SSS mo, sa ganito, pwede. So, of which nakita ko nga mas convenient. Kasi before naalala ko, parang ang daming pupuntahan na proseso para sa ganun, yung hindi lang yung ganito, tapos pipila ka pa. Talagang malaking factor yan na there's such a thing na talagang convenience sa binibigay nito. At the same time, well-informed sila kaysa sa amin. Going to the fact na pumunta ka sa airport, pag may sinabi ganito na kinakailangan online mong ipapasok ito, ang daming mga matatanda doon na hindi alam kung paano ang gagawin, dahil kasi sasabihin i-scan ito. Sabi niya nung i-scan, parang yung mga ganon. And then definitely may mga fast food chains at saka even yung ibang mga stores, it's a cashless thing. So paano kung hindi ka marunong gumamit ng cashless payment? Paano kung hindi ka naman, wala ka namang credit card? At dahil kasi nasanay ka na talagang gusto mo, may pera ka lang na hawak palagi. So ang hirap. Dahil kasi kung hindi ka matutulungan, kahit na, in fact, pag kumuha ka ng kung magsasubmit ka na for pension sa SSS, online siya. At nakikita ko doon, ang daming mga matatanda na talagang they seek help from the younger ones para lang makapag-online. Dahil kasi kung hindi rin nila ma-access yung possibility that they will be able to get their pension. So, bakit natin i-restrict yun? Samantalang ito na nga yung panahon na kinakailangan gumamit ka ng ganito. Hindi na siya, merong pagkakataon, gumagamit ka pa rin ng typewriter. Actually, yung anak ko hindi alam kung ano yung typewriter. Tapos, tumingin ako kasi merong isang government na na services na kinakailangan typewritten. Nagulat ako, mahal pa lang typewriter. Kaysa sa paggamit ng keyboard. Parang nagulat ako na, ganun palang kamahal siya. Parang pag mas vintage, mas mahal na. So nakikita tuloy na parang, mami, bumili ka nga doon na malaman ko kung ano ba yung typewriter na sinasabi mo. Sabi ganun, parang tuloy ako, nalungkot ako na hindi ko alam kung parang sobrang na ba akong matanda dahil kasi hindi alam ng mga kabataan ko ano yung typewriter. Okay. Doc, ganito, no? Siguro, this will be my last point siguro. Alam naman natin na sobrang bilis ng technology. Okay? Talagang it will keep on moving. Kumbaga, kung hindi mo tatanggapin karamihan sa mga thunders na nakakausap ko, thunders talaga, mga senior, mga super senior. Sabi ko, Tay, kapag hindi nyo tinanggap ang technology, hindi naman hihinto yan eh. Di ba? Pag hindi mo tinanggap, sila ba ang mag-a-adjust? Yung technology mag-a-adjust sa'yo at aantayin ka? No, it will keep on moving. It will keep on leveling up. Hanggang isang araw, naiwan ka na. Ito ba'y pag-amin natin na hindi talaga tayo makasabay sa technology, lalong-lalo na dito sa Pilipinas at lumabas po itong panukalang batas na ito, Doc? Siguro ang nangyayari kasi talagang there's a tendency for us na talagang hindi tayo nakakasabay dahil kasi una, lahat halos ng bansa na puntahan mo in Southeast Asia, libre yung wifi. Tama.
Pero tayo parang dito sa amin, kami walang libreng wifi sa sa barangay namin, pero merong wifi na libre sa ibang mga barangays, which nakakatuwa dahil kasi nakakatulong siya for reasons na yung accessibility dito. So yung iba, lalo na siguro kung sabihin mo yung mga remote provinces, tapos pagdating dito na hindi nila naiintindihan yung ganitong pamamaraan kung paano ka matutulungan, ang laking factor. Technology is a very, very important tool, pero it is how you are able to use it doon nagiging problema kasi kumisan na-abuse siya. Hindi pa pwede na sabihin natin ang teknolohiya ay aabusuhin natin dahil kasi kumisan nagiging negative ang impact nito. Pero kung alam natin kung paano ang tamang paggamit nito, hindi magiging problema or magiging hadlang para sa personal growth natin at the same time, yung growth natin as an individual and a citizen of the country. Yun. Dr. Camille Garcia, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ. Thank you! Psychologist po si Dr. Camille Garcia. Ronda Pilipinas. Alam nyo yung mga regulasyon, it begins at home. Oo. Tayo mga magulang po ang mag-guide sa kanila. Hindi ho gobyerno. Maniwala ho kayo sa akin. Oras po natin sa buong Pilipinas. 10 minuto bago mag-11 ng morning. Aki ko pala, hindi tayo pwedeng bumate. Oo kasi nag-newscast tayo Diba? Nagpapabati itong boss ko Si Boss Abet Songko at saka itong kababayan ko, si Paring Zaldi. Nagpapabati ng magandang umaga. Si Boss Abet at saka si Paring Zaldi. Sabi ko hindi pwede tayo bumabati, diba? Oo. Boss Abet! Sir Zaldi, kabayan! Okay, magandang umaga. Tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Itinanggi ni Philippine Charity Sweepstakes Office Chairman at retired Regional Trial Court Judge Felix Reyes ang aligasyon na sangkot siya sa umano'y case fixing para sa mga negosyanteng si Charlie Atong Ang o sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ito'y kahit hindi siya direktang pinanglanan ni Julie Dondon Patingonan alias Totoy. Giniit ni Reyes na walang katotohanan ng paratang na bumibiyahe siya abroad kasama ang mga prosecutors at mga judges para ayusin ang kaso. Hinamon naman ni PCSO official si Patidongan na tukuyin kung anong kaso ang inayos niya para kay Ang at kung hindi mapatunayan ay mas mabuting manahimik na lamang ito. Samantala, pinahintulutan ni Reyes ang Bureau of Immigration na isapubliko ang kanyang mga travel records sa ibayong dagat mula nang magretiro siya sa hudikatura noong October 1, 2021 hanggang sa taong kasalukuyan. Ronda Pilipinas. Samantala para sa ating batang esports, mga pambansang atleta at coach tatanggap 5,000 pesos dagdag sa allowance ayon sa PSC Chief. Sports balita mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Makatatanggap ng dagdag na 5,000 pisong buwan-buwan sa darating na August 2025 ang lahat ng pambansang atleta at coach bilang bahagi ng bagong patakaran ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio. Sa ginanap na General Assembly ng PSC noong Hulyo 8, muling binigyan din ni PSC Chairman Gregorio na marami sa ating mga atleta ang tumatanggap lang ng 10,000 pesos. Mas mababa pa sa minimum wage, kaya't kinakailangan na itong baguhin upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Dagdag pa dito, ibabalik ang procurement ng mga training tracksuit. Gigisingin muli ang mga cafeterias sa Rizal Memorial, Philips Sports Arena at PSC Baguio at magbubukas ng bagong food container. Bukod dito, itatatag ang 24/7 athlete help desk upang matiyak na walang magiging pagkaantala sa mga kakailanganin ng mga pambansang atleta. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Si Sharon Cuneta, tinatawad na si Christy Fermin, cyber libel case iniurong na. Showbiz balita mula kay Anton.
Para sa aking balitang showbiz, all's well that ends well na sa pagitan ni Sharon Cuneta at veteran showbiz columnist na si Christy Fermin. Ito'y matapos na tuluyan ng iurong ng mag-asawang Sharon at Senator Kiko Pangilinan ang kanilang demandang cyber libel kay Christy matapos ang matagumpay na mediation. Tinapos na magkabilang panig ang kanilang gusot na magkita sila sa korte kapon July 8. Ito'y matapos naman na mag-sorry na si Christy sa pamamagitan ng YouTube channel sa mag-asawang Kiko at Sharon. Kung matatandaan, nagsampa ng cyber libel case sina Sharon at Kiko laban kay Christy noong May 10, 2024 sa City Prosecutor's Office dahil sa umano'y mga walang basihang opinyon nito tungkol sa kanilang pamilya. October naman ng kaparehong taon ang formal ng kasuhan ng 5 counts ng cyber libel kung saan kinailangan itong maglagak 40,000 pesos na piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan ng para mag-asawa. Nakasaad dito ang mga below the belt na tira umano sa kanila ni Chris kung saan ayon kay Sharon pati mga anak nila ay idinamay. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Si Anton nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ronda Pilipinas. O ito, NCAP violators, makakatanggap daw. Tayo ba to? Tayo? Makakatanggap daw mga violators ng text at email. Ha? Kapag lumabag sa batas trapiko? Is it a fact or fake? Kasabay ng kahing gawing digitalized ang lahat ng transaksyon sa gobyerno, usap-usapan ngayon ng ulat na makatatanggap daw ng text at email ang sino mang lalabag sa batas trapiko sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy. Kaya ang tanong ng karamihan, ito ba ay isang fact or fake? Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ, fact or fake. Ang NCAP ay isang automated enforcement system na ginagamit ng ilang LGUs at ahensya tulad ng MMDA upang hulihin ang traffic violators gamit ang CCTV at AI-powered cameras. Layunin nito na mahuli ang mga lumalabag sa batas trapiko kahit walang aktwal na enforcer sa kalsada. Base sa ordinansa, magpapadala pa rin ng notice of violation sa registered address sa Land Transportation Office ng vehicle owner sa loob ng ilang araw matapos ang violation. Sa kabila nito, kinumpirma ng Metropolitan Manila Development Authority na makatatanggap na ng text at email notifications ang mga motorista sa oras na maberipika ang kanilang paglabag sa NCAP. Kaya ang balitang ito ay isang fact. Ayon sa MMDA, layunin nitong mas mapabilis ang pag-abot ng impormasyon upang maaksyonan kaagad ng mga driver ang kanilang paglabag sa oras na matanggap ang mensahe. Para naman sa mga vehicle owner na nakaregister sa online portals, sila ay otomatikong makaka-receive ng electronic notification kapag mayroong bagong violation, kung saan maaari ring i-scan ang QR code para mapanood online ang ebidensya o kuha ng CCTV. Bukod pa rito, siniguro ng MMDA na walang anumang payment links sa matatanggap na text at email upang maiwasan ng anumang scam. Gayunpaman, hinimok ng ahensya ang mga motorista na huwag baliwalain at update ang kanilang rehistro sa LTO at gamitin ang online portals para sa mas mabilis na komunikasyon. Sa ngayon, nakapagtala na ang MMDA ng mahigit 30,000 kaso ng paglabag sa batas trapiko sa pamamagitan ng NCAP. Para sa Fact or Fake, Ralph De La Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Ronda Pilipinas. Bago tayo magpalam, tayo muna magpatama quote of the day. Kahit gaano kahirap yan, lilipas din yan. Parang birthday lang. Lahat yan, lilipas din yan. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tabayanan po susunod ng programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie De Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama at naglilingkod ng tama. Ingat! Know when to walk away.